Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jessel. Taong 1980, probinsya ng Aklan. Nakasanayan ni Jessel na magbakasyon sa probinsya kung saan naroon ang kanyang lola Carmina. Sa dinami-dami ng pwedeng pagpilian, sa tahanan pa rin ng matanda ang paulit-ulit na pinupuntahan. Maliban kasi sa maraming matututunan, nagkaroon siya ng interes sa mga ginagawa nito, ang pakikipagsapalaran sa iba't ibang uri ng aswang. Si Lola Carmina ay isang magmumutya noon pang kabataan. Mutya ng langka ang tangan. Nagmula siya sa pamilya ng antingero at ngayon ay pinagpapatuloy ang biyaya ng mga ninuno. Hindi man nasaksiyan ang pang-araw-araw nitong kilos, aminado siyang mahusay ang matanda. Dahil sa tuwing napapadalaw ay may nakakalabang aswang, lahat ay natatalo niya. Walang nakakaligtas. Isa pa sa dahilan kung bakit sa tahanan ng lola nagbabakasyon ay ang langka. May malawak na taniman ng langka ang yumaong lolo na hanggang sa ngayon ay napapakinabangan pa. Maraming bunga ang bawat puno. Nakakatakam ang lasa na manamis-namis. Naaaliw rin si Jessel kapag may bumibili dahil siya ang aakyat sa mismong puno upang makakuha. May panungkit naman dito. Hindi mo kailangang umakyat ay mahulog ka pa riyan. Bumaba ka. Susungkitin na lang natin. Wika ni Lola Carmina. Wag na po Lola, kaya ko naman po eh. At saka ang saya umakyat kasi nakikita ko yung malawak na tanawin. Natatanaw ko nga po yung karagatan eh. Tugon ni Jessel. Ay nako, bilisan mo na riyan para makababa ka. Hindi naman halatang nasisiyan ka riyan sa taas. Dati kayatang unggoy, ang lakas makalambitin. Wika ni Lola Carmina. Nagmadali na si Jessel sa pagkuha ng bunga. Isa-isang pinutol ang tangkay ng bawat langka, habang si Lola Carmina naman ang tagasalo sa ibaba. Bukod sa hinog na bunga, nanguha din ng hilaw upang gawing ulam sa hapunan. Ginataang langka na ipapares sa pritong dilis, habang naghahanda ng mga sangkap. Napansin ni Lola Carmina na naubusan na ng niyog. Siya sana ang lalabas para makakuha, pero nagrepresenta ang apo. O sige, wala tayong pananim na niyog, kaya humingi ka na lamang kay paring Nardo. Alam mo ang bahay niya, hindi ba? Siya ang papakuhain mo. Kapag nalaman kong umakyat ka na naman, lagot ka sa akin ha. Kababae mong tao, ang hilig mo sa akyatan. Lola naman, parang sinabi mo na akyat bahay ako. Isa lang po bang hihingiin ko? Pwede namang damihan mo. Depende sa ibibigay at sa makakaya mong buhatin. Lumakad ka na para makabalik ka kaagad. Paggabi na ho, mag-ingat ka sa daan. Nagtungo si Jessel sa tahanan ni Mang Nardo. Ilang beses pa siyang tumawag at kumatok dahil may diferensya sa pandinig ang matanda. Lolo, inutusan po ko ni Lola Carmina. Mangingi daw po ng nyog. May niluluto po kasi siya kailangan ng gata. Pwede po bang makahingi kahit isa? Wika ni Jessel. Bagyang nilakasan ng boses para marinig. Wala ako rito eh. Naroon sa may taniman. Ikaw na lang ang bahalang manguha. Masakit kasi ang tuhod ko ngayon. May panungkit sa likod. Yung mahaba para maabot ang bunga. Tugon ni Mang Nardo. Sige ho. Pwede rin po ba ako makahingi ng buko? Kahit dalawa lang po, Lolo. Wika ni Jessel. Nakatitig lang ang matanda sa kanya. Hindi siya narinig. Ay nako, ito talaga ang problema eh, bungol. Bahala siya kung magalit siya kapag kumuha ako ng buko. Basta nagpaalam ako. Sa halip na panungkit ang kunin, itak ang kanyang kinuha. Sa kabila ng bili ng lolo, pinili pa ring akyatin ng matayog na puno ng nyog. Sa kalagitnaan ng pagkuha,
Natigilan siya matapos makita ang isang aso na masyadong matulin ang takbo. Sinundan niya ng tingin. Bigla itong naging tao pagdating sa unahan. Sa gulat ay kamuntikan pang mahulog. Mabuti at maagap na nakakapit. Ilang sandali pa siyang nasa itaas. Saka lamang bumaba nang mawala na ang lalaki. Sa takot ay hindi na nakapagsalita. Dali-dali niyang bitbit ang mga bunga at saka kumaripas ng takbo. Nagtaka si Lola Carmina dahil umuwi itong pawisan at namumutla. Oh, ang haba naman yata ng tinakbo mo. Naliligo ka pa sa pawis at namumutla. Jessel, anong nangyari? Aba, may dala pang itak. Umakyat ka na naman sa puno ano? Makakapayag ako kung sa puno ng langka, pero sa niyog hindi na. Ang tayog ng pananim ng paring Nardo. Paano kung nahulog ka? Hindi ka lang mababalian. Pwede ka pang mamatay. Lola, hindi naman po yan yung kinakatakot ko eh. May nakita po kong aso tas biglang naging tao. Ano po yun, Lola? Hindi naman ako namamalikmata. Natahimik ang matanda. Kagad niyang pinapasok ang apo at nagsara ng pintuan. Hindi muna sinagot ang tanong dahil natanaw mula sa hindi kalayuan ang isang lalaki. Naaamoy niya ang samnyo ng aswang. Upang makaiwas sa posibleng kapamakan, saka lang siya nagsalita pagkaalis nito. Magmula ngayong araw hindi ka muna lalabas ng bahay. Pwede naman sa bakuran pero wag kang lalayo. Sana pala ako na lang ang nagpunta sa bahay ni paring Nardo. Nasundan ka tuloy. Nasundan? Nang ano po? Huwag niyo sabihin yung sinabi kong aso. Yung aso na biglang naging tao sumunod? Shh! Huwag ka maingay. Malakas ang pandinig yan, baka marinig ka. Hindi ko alam kung bakit kanya sinundan. Pero isa lamang ang posibleng pakay niyan. Gusto ka maging biktima upang makaiwas. Huwag kang lalayo sa paningin ko. Sa takot ni Jessel, hindi siya nakapagsalita. Napayakap na lamang sa sarili. Pagkatapos ng hapunan, naganda na sila para sa pagtulog. Lumabas muna si Lola Carmina upang makiramdam sa paligid. Hindi siya makampante nung makita ang aswang. Nagtataka rin dahil sa tapang na ipakita ang anyong tao na kaagad niyang namukaan. Anak ni Mang Eusebio, ang pinaghihinalaang aswang ng karamihan. Sa mga nakakakilala sa matanda, masasabi nilang isa itong agresibo at magalitin. Kapag nasagad ang pasensya, basta na lamang naglalabas ng galit at naghahamon ng kaguluhan. Makalipas ang ilang sandaling pagmamanman, pumasok na rin siya para makapagpahinga. Kinabukasan maagang nabulabog ang mga tao sa balitang pambibiktima ng aswang sa mga hayop. Halos maubos ang kambing ni Mang Nardo. Iilan din sa alagang baka ng isa pang kapitbahay ang nadali. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari. Pagkagising ito na ang aking naabutan. Balak ko pa sanang ibenta para panggastos sa pagpapaayos ng bahay namin Pero wala na. Wika ni Mang Nardo. Masyado na kasi malayo yung ibang bahay kaya imposibleng marinig ang ingay. Ito namang si paring Nardo, bungol, talagang walang makakapansin. Wika ni Mang Shelo. Hindi bale na. Ang importante hindi ka nadamay. Paring Nardo, kawawa naman ang mga kambing. Pero wala na tayong magagawa. Ilibing na lamang sila. Nagtulong-tulong ang mga kapitbahay sa paghukay upang maipalibing ang katawan ng mga kambing. Isinali na rin ang baka ng kabila. Dahil dito, muli na namang natahimik ang buong lugar sa takot na makasalubong ang aswang. 5:00 pa lang ng hapon, wala nang tao sa labas. Si Lola Carmina sa kabilang banda, hindi mapakali sa kakaisip sa nangyari. Natatakot din na baka magaya noong nakalipas na panahon. Hindi lang hayop ang dinali, kundi maging buhay ng tao.
May sago pa ang naganap noon sa pagitan ng kanyang mga ninuno at ng aswang. Marami ang napuruhan sa sandaling iyon. Lola, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Anong oras na gising ka pa rin? Kung ano man po yung bumabagabag sa inyo, sana mawala na para makapagpahinga ka. Apo, hanggat hindi nauhuli ang aswang, hindi ako matatahimik. Alam mo yan, malakas ang aking kutob. Kilala ko ang nilalang na yon. Taga rito po ba Lola o Dayo? Nung huli kong pumunta rito, manananggal lang ng gugulo. Tapos ngayon mga hayop ang pinupunterya. Sana po mahuli ka agad yan. Banta na naman po yan eh. Pagsapit ng umaga, hindi nakatiis ang matanda. Pinuntahan niya ang kanilang sityo upang malaman ang kalagayan ng buhay ng pamilya ni Mang Eusebio. Nang malayo pa siya ay tanaw na nito. Nagwawala sa bakuran at binabato ang kapitbahay. Nang makapagtanong, walang nakakaalam sa dahilan ng galit, basta na lamang ng gulo. Habang nagwawala ang ama, sinamantala ni Lola Carmina ang pagkakataon na hanapin ang anak. Wala na ito sa bahay nila. Sinubukan niyang puntahan sa abandonadong babuyan at naroon ito. Hindi siya lumapit. Minanmanan lang muna sa malayo. Tahimik lang na nakaupo ang binata pero mapapansin ang hawak na karne. Sa lakas na pang-amoy ng matanda, natukoy niya na mula ito sa isang hayop. Sa nakita mas lalong lumakas ang kutob na ang lalaking ito ang nambibiktima sa mga hayop. Bago pa man mahuli ay nagmamadali siyang umalis. Umuwi siyang napapaisip kung paanong pigilan ang muling pagsalakay ng aswang. Sabi ko na nga ba, hindi nagbago ang dalawa. Basagolero pa rin ang ama, samantalang patuloy na nang bibiktima ang anak. Kahit noong bata pa lamang ito, may narinig na akong usap-usapan na pumasok ng bahay para tangayin ng sanggol. Ang pinagkaiba nga lang, naging maingat na sa kilos para hindi mahuli. Sino po ba ang tinutukoy niyo, Lola? Para may ideya na kayo kung sino yung sumasalakay dito ah. Walang iba kung hindi ang anak ni Mang Eusebio. Dati pa yan sila. Hindi lang ako naglakas ng loob na kumalaban dahil inaalala ko ang kalagayan ng yumao mong lolo. Nagkasakit siya ng mga panong iyon, kaya wala akong oras na asikasuhin ng ibang bagay eh. Pero ngayon, mapagtutuunan ko na ng pansin. Apo, papaalalahanan uli kita. Huwag na huwag kang lalabas. Wika ng matanda. Nang mapansing may presensya ng aswang sa malapitan, pinuna niya sa pagtulog ang apo. Sinabitan ng pangontra ang kwarto, maging ang ilalim ng higaan upang maiwasan ang anumang banta ng kapamakan. Pagkatapos nun, lumabas siya para harapang makita ang umaaligid na nilalang. Makalipas ang ilang sandaling pagmamasid, naglakas loob na tawagin ang aswang. Hindi pa rin ito umaalis. Parang nag-aantay lang din kung kailan makakatsyempo upang makasalakay. Hindi mo ko matataguan. Nandyan ka lang sa tabi-tabi. Ilang beses na kitang napapansin na umaaligid sa aking tahanan. Ano pa ba ang pakay mo? Kung nagbabalak ang biktimay ng aking apo, ako na mismo magsasabi sa'yo. Huwag mo nang ituloy kung ayaw mong ikaw ang puruan ko. Sumagot ang aswang sa pamamagitan ng mahinang halinghing. Sinundan ng tingin ni Lola Carmina ang paggalaw ng mayayabong na halaman sa unahan. Inihanda niya ang binitbit na patalim. Lumapit siya sa bahaging iyon at dito lumabas ang nilalang. Tumilapon ang matanda matapos matamaan. Nagmamadali namang tumayo upang matapatan ang paparating na pag-atake. Pero nalupig. Muling napasalampak sa lupa. Sa pagkakataong iyon, mukhaan silang nagkaharap ng aswang. Sinuri niya ang tindig at muka. Walang pinagkaiba sa binatang anak ni Mang Eusebio. Hindi maitatangging malakas ka nga. Maaaring matalo mo ko sa lakas, pero sinisiguro ko may ibang paraan para puksain ka. Papaalalahanan lang muna kita ngayon.
Iha, hindi ba ikaw ang anak ni Mang Eusebio? Nasaan yung halimaw ka man? Kilala pa rin kita. Nagulat ang aswang sa sinabi ng matanda. Tumigil na ito sa pag-atake at mabilis ang umalis. Hindi na napigilan dahil huli na nang makatayo si Lola Carmina. Nawala kaagad ang nilalang. Isa yan sa kahinaan nyo, ang makilala kayo. Tumakas ka lang sa ngayon dahil sa susunod nating pagkikita, katapusan mo na. Pasimpleng pinahid ng matanda ang dugo sa kanyang bibig. Tumama ito sa bato. Nag-aalalang bumungad si Jessel. Lola, ano po bang nangyari sa inyo? Nalingat lang ako sandali tapos ganyan na. Sino po ba yung gumawa niyan sa'yo? Ayun, kumaripas ng takbo. Natakot na baka mapatay ko. Huwag mo nang isipin, ayos lang naman ako. Huwag isipin, ang lala nang nangyari. Duguan yung bibig niyo tapos may galos pa sa braso at tuhod. Bakit ba kasi hindi niyo ako tinawag? Hindi na sumagot si Lola Carmina. Ibinaling ang pansin sa paggamot ng sariling sugat. Pansamantalang nanahimik ang aswang. Hindi sumugod sa nakalipas na mga araw. Pero batid ni Lola Carmina na tsumitsyempo lamang ang nilalang. Sa kabila ng kapayapaan, hindi pa rin nawawala ang banta. Dakong hapon, nang abala sa pagbabalat ng langka, may bumili. Pero hindi yung pinakaprutas na makakain ang gustong kunin. Si Jessel naman sa kabilang banda ay naroon sa taniman, nangunguha ng bunga. Ilang sandali pa, napansin nito ang lalaking nakatayo sa kakawyan. Nasa itaas niya kaya natanaw. Kinabahan naman dahil nakatingin din sa kanya. Hindi nagtagal nakilala ito. Ito yung aso na naging tao. Sa takot ay nagmamadali siyang bumaba sa puno, kumaripas ng takbo papunta kay Lola Carmina. Lola, naroon po sa kakawyan yung sinasabi ko nung nakaraang araw. Yung aso po na naging tao. Nakatingin po siya sa akin eh. Ang sama po ng titig. Nakakatakot po. Ang saya ko pa naman sana sa itaas habang nangunguha ng bunga. Tapos makikita ko yung lalaking yan. Wika ni Jessel. Kagad kumilos si Lola Carmina. Pinuntahan niya ang kakawyan pero wala nang naabutang lalaki. Tanging ang naiwan, amoy na lamang. Sinasabi ko na nga ba, kailanman hindi matututo ang batang yon. Kasing tigas ng ama ang ulo. Lola, kung sigurado po kayo, bakit hindi na lang puntahan para mapagsabihan? Sa sinabi ng apo, sinubukan ito ng matanda. Nagtungo siya sa tahanan ni Mang Eusebio pero hindi isinama si Jessel. Masama ang kanyang kutob dahil sa napapansin. Tila ito ang pakay ng pabalik-balik na aswang. Pagkarating sa lugar, bumungad ang galit na si Mang Eusebio. Halos magkadikit na ang dalawang kilay sa sama ng tingin. Ikaw na naman. Pangatlong balik mo na. Konti na lang iisipin kung may gusto ka sa akin. Hindi porket wala kong asawa at patay na ang sayo, ay may pag-asa tayo. Hindi ako papatol sa katulad mo. Palabiro din palang katulad mong hayop. Isipin mo ang gusto mong isipin. Wala akong pake. Kung natatandaan mo ang pakay ko nung una, yun lang din ang pakay ko sa ngayon. Pero higpitan ko ang babala. Kapag hindi mo na-disiplina ang iyong anak, baka sa kamay ko siya mamatay. Ngumisi lamang si Mang Eusebio na parang hindi nasindak sa mga salita niya. Ang lakas ng loob mong magpunta rito para balaan ako. Kung gusto mong patayin ang anak ko, gawin mo. Wala akong pake. Saka mo ko balitaan kapag may bangkay na. Wika nito sabay sara ng pintuan. Panandalian pang umigting ang pandinig ni Lola Carmina sa lakas ng pagkakahampas. Talaga namang walang asal ang katulad mong animal. Sige lang, malapit na rin namang matapos ang buhay mong matanda ka. Umalis siya na may dalang sama ng loob. Sa katunayan, hindi na bago ang ganito.
Dahil palagi naman sa tuwing mapapasadya sa pamamahay ng matandang aswang, ganito ang inaasal. Pagdating sa unahan, ang mumunting hakbang ay naging mabilis. Matapos matanaw ang bahay na hindi lamang anino ng apo ang naroon. May kasama ito at batay sa galawan ay nananakit. Habang papalapit, unti-unti niyang naaamoy ang samyo ng aswang. Pagpasok, bumungad ang takbong nakasiksik sa sulok si Jessel. Takot na takot, duguan ang braso't kamay. Aswang ka! Ang lakas ng loob mong pumasok dito sa tahanan ko. Ngayong nandito ka na, hindi ka na makakalabas ng buhay. Hinablot niya ang itak na nakasabit sa dingding. Nagmamadaling hinabol ng taga ang nilalang. Pailag-ilag kung kaya't hindi masyadong natamaan. Hindi tinigilan, pero makalipas ang ilang sandali, nang wala pa ring nangyayari, napansin niya na dihado siya sa laban at upang makalamang, orasyon na ang ginamit. Napansin ito ng aswang pero bago pa makatakas, nilamo na ng bisa. Dahan-dahang nang hina habang unti-unting kinakapos ng hininga. Hindi nagtagal, bumulagta na lamang sa sahig. Sa galit ni Lola Carmina, napugutan ng ulo. Gamit ang makapal na tela at kumot, binalot nila ang bangkay. Pagkatapos ay dinala sa tahanan ni Mang Eusebio. Hindi na kumatok. Iniwan na lamang sa pintuan. Umuwi kaagad at sinuri ang apo. Nanginginig pa ito buhat sa takot at iniinda na sugat. Napansin ko po na kumukulo yung lana na isinabit niyo po sa kwarto. Nataranta po ako eh. Lalabas sana para sundan kayo pero pagdating ko dito, nandun na po yung aswang eh. Hindi ko napansin kung paano po nakapasok. Patawarin mo ang lola. Hindi naman kasi inaasahan na habang nandun ako sa tahanan ng kanyang ama, sumaglit dito ang anak niya. Mabuti na lang. Maiksi ang naging usapan namin ni Eusebio. Kung napahaba, malamang hindi na kita naabutan. Lumipas ang ilang oras. Patulog na sana nang mambulabog si Mang Eusebio. Galit na sumugod. Diretsahang giniba ang bakod. Winasak ang nakailerang banga sa bakuran. Lumabas ka, Carmina. Halika dito at magtuos tayo. Pati ang anak ko talagang tinuluyan mo. Sa akin ka lang galit ah. Eusebio, manahimik ka. Anong kinakagalit mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi, iwi ko ang bangkay ng anak mo? Kung kailan ka tumanda, sa kakaumastang matapang, sa tingin mo ba may laban ka sa akin? Maaaring mapatay mo ang aking anak. Pero ako, mas mauna ka pang mamatay kaysa sa akin. Gusto mo ng laban? Sige. Hindi kita uurungan. Masyado ka lang madaldal pero wala kang ibubuga. Malaki ang pangangatawan, pero isa namang talunan. Sinadya ni Lola Carmina na galitin sa salita si Eusebio upang mauna itong sumugod. Matapos makapagpalit ng anyo, umatake ito sa kanya. Inasahan niya na ang posibleng galaw dahil ilang ulit na silang nagkasagupa. Sadyang palagi lang nakakatakas noon. Sa pagpapatuloy ng sagupan, hindi lang mga kagamitan sa labas ang nawasak, maging ang iilang bahagi ng dingding dahil sa paulit-ulit na pagtilapon ni Mang Eusebio. Naging mabisa ang orasyon ni Lola Carmina. Walang kahirap-hirap na nabugbog ang malaking nilalang. Pinagod niya muna ito sa pamamagitan ng pisikalan. Ilang beses napasubsob pero dahil bumabangon, hindi niya tinigilan. Nag-aalala si Jessel pero hindi pinakinggan. Wala siyang ibang maisip kung hindi parusahan ng aswang. Ano, Eusebio? Lalaban ka ba? O baka naman gusto mong sumunod kaagad sa iyong anak? Sigurado kung naglalakwatsa pa sa purgatorio ang kanyang kaluluwa, baka gusto mong sabayan siya patungo roon. May nagbago sa'yo. Nung una tayong nagkaengkwentro, hindi ganyan ang lakas mo. Sa tingin mo ba hindi nagbabago ang kakayahan ng isang tao? Kung sa bagay hindi ka naman tao kaya wala kang alam.
Pinilit ng aswang na makatayo. Bumalik na ito sa anyong tao. Bugbog sarado. Hindi na nagawang makatingin ng diretsyo. Kaso nga lang sinubukang pa ring lumaban. Hindi na pinatagal ni Lola Carmina ang sitwasyon. Masyado nang mahina si Mang Eusebio, kaya naman tinapos niya kagad. Hindi niya ito pinatay. Iniwanan lamang ng malaking sugat na kailanman ay hindi maghihilom. Ang malala pa, siya pa ang nagatid sa tahanan pagkatapos magtuos. Isa ka talagang hangal. Matapos mo ko sugurin sa bahay, ako pa mag-aatid sa'yo. Carmina, hindi ko akalain ang babaeng katulad mo ay kaya akong talunin. Porke hindi ka ordinaryong tao, kaya mo nang talunin ng kahit sino. Babae ako pero tignan mo ang nangyari. Kaya siguro walang naniniwala sa babaeng nagmumutya na katulad ko dahil sa ganyang pag-iisip. Hindi pali. Napatunayan ko naman ang aking sarili. O siya, pumasok ka na. Mamaya may makakita pa sa ating ibang tao pagtawanan tayo eh. Matapos ang kaganapan, hindi na naglakas loob si Mang Eusebio na manggulo kay Lola Carmina o sa ibang tao. Nanibago ang mga kapitbahay. Walang araw na lilipas na hindi ito nanghahamon. At isa pa, hindi na rin magawang makatayo dahil sa sugat na habang buhay na iindain. Paunti-unti, tinanggap na lamang ang kapalaran pero nakonsensya si Lola Carmina sa kanyang pagdurusa. Nang hindi nakatiis, ginamot ito. Naghilom pero sa tuwing gagawa ng anumang banta laban sa tao, sumusumpong ang sakit na parang bagong sugat. Ito ang iniwang sumpa ni Lola Carmina, ang matandang magmumutya kontra sa aswang. Abangan ang susunod nating isang bagsak na kwento mga kabayan, para ito sa mga kabayan na gustong magmaraton. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Eman. Walang eksaktong taon. Sige hor. Kasagsaga ng tag-ulan. Abala ang lahat sa sakahan kabilang si Lolo Simon at Eman. Sa katunayan, napadayo lamang sila sa lugar upang magbigay ng tulong. Nang makitang maraming gawain sa sakahan, tumulong muna sandali ang mga ito. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho napahinto si Lolo Simon sa biglaang pag-init ng tanga na mutya na nakasabit sa leeg. Kagad itong napatingin sa paligid at mula sa hindi kalayuan, napansin niya ang isang babae na nakaupo. May dalang basket na puno ng prutas. Meron ding kakanin na nakabalot sa dahon ng saging. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit doon sa babae. Ay paring Simon, si Kulas yan. Yung babae naman ang bagong nobya niya. Nagpakilala sila nung nakaraang araw lang. Wika ni Aling Dina. Napatingin si Lolo Simon sa ale. Ngumiti ang matanda sa sinabi nito. Binalik niya ang tingin sa magnobyo. Nandidilim na ang paningin sa babae. Maganda man ang labas na kaanyuan, hindi pa rin may kakaila ang tunay na pagkatao sa loob. Pero wala munang ginawa si Lolo Simon. Inisip niya na baka mabait naman. Marami na siyang nakasalamuhang aswang. Wala namang masamang intensyon sa mga tao. Baka ganun din ang isang ito. Lolo, umuwi na po tayo. Mukhang maya-maya lang. Lalakas na yung ulan, no? Delikado tayo niyan. Wika ni Eman. Napatingala si Lolo Simon sa kalangitan. Napansin na medyo makulimlim nga ng mga sandaling iyon. Maririnig na rin ang pagkulog at pagguhit ng kidlat. Napatango si Lolo Simon.
nagsimulang magpaalam sa mga magsasaka. Habang naglalakad palis ng sakahan, hindi niya maiwasang tignan ang babae na napatingin na rin sa kanya. Nang magkatitigan, kagad itong umiwas ng tingin. Nagmamadaling binitbit ang basket at saka umalis. Bakit po, Lolo? Meron po bang problema dun sa babae? May nararamdaman din ho ba kayo? Bakit, Iha? Kilala mo ba siya? Ilang araw ko na yan nakikita dito, Lolo eh. Nobya ng pamangkin ni Aling Dina. Si Kulas. Ganun ba? Pero Lolo, alam nyo, masama din yung kutob ko sa babaeng yan eh. May isang beses pa nga. Lumapit ako sa kanya. Talagang kakaiba eh. Muling napatingin si Lolo Simon sa direksyong dinaanan ng babae. Kahit malayo na ito, hindi pa rin nawala ang pagkaalerto ng mutya. Napakainit ng tangan. Nang tuluyang nakalis ang babae, umuwi na rin si Lolo Simon at Eman. Pagkarating sa tahanan, may masamang balita na bumungad. Sa ilog na nasa likod ng tahanan, may natagpo ang bangkay. Nagkukumpula na ang mga tao para makiusisa. May iba na nagsasabing sinaksak ang katawan ng biktima. May nagsasabi din, wala na sa katinoan kaya nagpakamatay. Pero nang tignan ni Lolo Simon, wala sa mga nabanggit ang tunay na dahilan. Batay sa naiwang bakas ng salarin, hindi ito gawa ng anumang patalim. Lolo, siguradong napansin nyo rin ho ano? May kutsilyo sa tabi ng bangkay pero hindi naman niya namatay dahil sa saksak. Tama po. Ganun na nga. Tinignan ni Lolo Simon ang buong paligid. Bawat taong naroon isa-isa niyang pinagmamasdan. Wala siyang kakaibang napansin. Hindi na rin aktibo ang mutya. Ang ibig sabihin nakaalis na ang salarin. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagdatingan na ang mga otoridad para asikasuhin ng bangkay at mag-imbestiga. Nang magsimula na ang operasyon, napagpasyahan ni Lolo Simon na umuwi ng tahanan. Dumiretso naman ng kusina si Eman para magtimpla ng kape. Habang kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon ng mga pulis, tahimik na nakaupo sa bakuran si Lolo Simon, pasimpleng humihigop ng mainit na kape. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unti na ring nag-uwian ang mga tao. Bumuhos na naman ng malakas na ulan. Maging ang mga otoridad ay napilitang umalis. Dinala ng ambulansya ang bangkay. Sa pag-alis ng lahat ng tao sa lugar, naging alerto si Lolo Simon dahil sa pag-init ng mutya. Kaagad niyang tinignan ng paligid at buhat sa hindi kalayuan. Lumitaw ang babaeng nakita kanina sa sakahan. Sandali lang ito sa paningin. Nagmamadaling umalis. Na tila ba may kung anong inobserbahan. Susundan na sana ito pero hindi natuloy. Merong bumisitang dumating. Ang kapitan ng lugar, si Kapitan Hugo. Maulan na araw sa'yo, Lolo Simon. Wika ng kapitan. Maulan na araw din ho sa inyo, Kapitan Hugo. Ano nga atin at naparito kayo? Tanong ni Lolo Simon. May tatanong lang ako sa iyo, Lolo Simon. Ilang beses nang dinadalaw ng aswang ang lugar natin. Ngayon lang may patay na natagpuan dito malapit sa inyo, sa Sitio 1 at Sitio 5. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Dito sa lugar natin, ikaw lang ang may kaalaman para tapatan ng mga nilalang na yan. Ay sana naman, matulungan mo ang barangay natin. Napabuntong hininga si Lolo Simon.
Inalok niya muna ng kape si Kapitan Hugo bago pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Kahit noong hindi pa kapitan si Hugo, sa kanya talaga ito humingi ng tulong lalo na kapag usaping espiritual. Madalas inaaswang ang yumao nitong ina. Dahil sunod-sunod ang pagbubuntis. Magmula noon hanggang ngayon, siya na ang nagsisilbing takbuhan. Nang magkasundo, nagpaalam na si Kapitan Hugo dahil masama na rin ang banta ng panahon. Pasado 5:00 nang tumila ang ulan. Makulimlim pa rin sa labas. Malakas ang kulog at kidlat. Sinamantala ni Lolo Simon ang pagkakataon na pakainin ang mutya. Sinamahan ng Sieter Kangheles, pinangalagaan sa pamamagitan ng orasyon at dasal. Nagsisilbi namang bantay si Eman dahil kapag nagpapakain ng mutya si Lolo Simon, hindi ito pwedeng maistorbo. Mahigit ilang minuto ang lumipas bago ito matapos sa pagpapakain. Matapos nun, sabay na naghapunan ang maglolo. Sa kalagitnaan nito biglang uminit ang mutya. Kaagad namang napatayo si Lolo Simon at sumilip sa labas. Napalapit ito sa lagayan ng mga patalim. Kumuha ng itak at nagmamadaling lumabas. Madilim sa paligid, pero malinaw niyang nakikita ang tinuturo ng mutya. Sinundan ito ng matanda hanggang sa nagkaroon ng habulan nang mapansin siya nito. Umabot sa masukal na bahagi. Nagdadalawang isip si Lolo Simon na tumuloy. Madulas ang daanan. Makipot. Madilim. Nababahala siya sa posibleng mangyari sa loob ng kagubatan. Nagbigay na lamang siya ng babala sa nilalang. Maswerte ka. Madulas ang daanan. Hayaan mo sa susunod. Susungin ko ang baging yan. Sinisiguro ko sa'yo. Malalagutan ka ng hininga. Matapos magsalita ni Lolo Simon, dumungaw ang ulo ng aswang sa likod ng puno. Nakalitaw ang nanlilisik na pulang mga mata. Napatakip ng ilong si Lolo Simon. Nanunuot sa pang-amoy ang umaalingasaw nitong paho. Hanggang sa marinig ng matanda ang boses ng apo. Lolo? Lolo! Nasaan ka, Lolo? Napalingon si Lolo Simon nang marinig ang boses ni Eman. Makikita na rin ang ilaw ng solo sa unahan. Nang balikan ang tingin ng aswang, wala na ito. Unti-unti na ring humupa ang init ng mutya. Lolo, nandito lang po pala kayo. Akala ko kung ano nang nangyari. Bigla-bigla na lang po kayong tumatakbo eh. Ay wag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Man, nakakapanghinayang ano. Kung hindi sana madulas yung daanan, talagang makakatikim sa akin yung lintik na aswang na yon. Sayang ang pagkakataon. Lolo, hayaan mo na. Marami pa namang susunod na pagkakataon ah. Ikaw nga yung palagi nagsasabi sa akin ng ganyan eh. Matapos ang pag-uusap, umuwi sila ng tahanan. Masinsinang pinag-usapan ang mga bagay-bagay. Kinabukasan muling kumalat ang balita. May bangkay na namang natagpuan sa Sitio 5. 2 lalaki ang biktima. Magkaiba ang oras ng pagkamatay. Yung isa bandang 9:00 ng gabi at ang isa naman ay 1:00 ng madaling araw. Batay sa mga usapan, nakarinig sila ng pagsigaw. Humingi ng saklolo pero hindi nila malaman kung saan banda matatagpuan. Hindi rin nila maintindihan masyado ang boses. Tila nasa malapit lang ito. Kaso nga lang wala naman silang makita. Sa pagkalito, wala silang nagawa hanggang sa sumapit ang umaga. Bumungad ang mga bangkay sa harapan. Lolo,
Sigurado po yan. Aswang po yung may gawa nito eh. Maraming bakas ng kuko sa tiyan at dibdib. Dagdag pa yung sugat ang leeg dahil sa pagkakakagat. Kawawa naman tong mga to. Tama ka, Apo. Naghihintay lang ako ng pagkakataon eh. Kailangan maaktuhan natin ng... Biglang uminit ang mutya ni Lolo Simon. Kagad siyang napatingin sa paligid. Hindi na nagtaka nang makita ang babae. Kasama nito ang nobyong si Kulas. Batay sa itsura ng dalawa, kakagaling lang nila sa sakahan. Lola Simon, nandito pala kayo. Ako si Kulas, pamangkin ni Aling Dina. Wika ni Kulas. Nagmano pa ito kay Lolo Simon. Sinenyasan niya ang nobya na magmano rin. Pero makikita sa mukha nito ang takot at pag-iwas na magkatitigan sila ng matanda. Hindi na nagtaka si Lolo Simon sa ipinapakitang kilos ng babae. Pasensya na po kay Lola Simon ha. Mahihain kasi tong nobya ko eh. Hindi sanay makipag-usap at hindi rin sanay humarap sa mga tao. Ang pangalan ho pala niya ay Nene. Tumangulang si Lolo Simon. Ibinaling ang pansin sa mga tao na nakapalibot sa bangkay. Palihim na inoobserbahan ni Lolo Simon si Nene na masyadong mailap sa kanya. Hindi na ito nakatiis. Dumistansya at lumayo. Nagpaalam na rin si Kulas. Sinundan na lamang niya ng tingin ang dalawang papalis. Hindi na rin sila nagtagal. Umuwi na makalipas ang ilang sandali. Pagkarating sa tahanan habang pinapalipas ang oras, nag-isip si Lolo Simon ng paraan kung paano mauhuli sa akto si Nene. Walang ibang tinuturong salarin ng mutya, kung hindi si Nene lamang. Sigurado rin si Lolo Simon na iisa lang ang salarin sa pagpatay ng mga inosenteng biktima. Walang iba kung hindi si Nene. Sa paglipas pa ng mga oras, sumapit na ang dilim. Lumabas si Lolo Simon bitbit ang matalim na itak. Sinindihan na rin ni Eman ang mga sulo sa bakuran. Lolo, mag-iingat po kayo ha. Wika ni Eman. Tumangulang si Lolo Simon sa apo nang makita ang aswang na tinuturo ng mutya. Hindi na ito nag-aksaya ng oras, kagad sinundan ng bakas. Nakarating siya sa Sitio 3. Malapit lang ito sa kanila. Buhat sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang binata at babae. Naghahalikan ng dalawa. Namukaan ni Lolo Simon ang lalaki, apo ni Aling Tonya, pero ang babae ay hindi nakilala dahil nakatalikod. Pinagmasdan niya lang ang galaw ng dalawa hanggang sa mas lalong uminit ang mutya. Ilang sandali lang, hindi na tao ang hinahalikan ng lalaki. Lumapit si Lolo Simon. Hinila palayo ang binata na merong malaking sugat sa leeg mula sa kagat. Tatagay na sana niya ang aswang pero nakaiwas kagad. Hindi na rin nagawang mahabol dahil inalala ang binatang naghihingalo. Dinala ni Lolo Simon ang binata sa mismong tahanan ni Aling Tonya, pero hindi na naagapan dahil binawian na ng buhay. Napagulgol. Nagwala si Aling Tonya sa sinapit ng apo. Ay Diyos ko! Sinong may gawa nito sa apo ko? Nakita ko ang apo mo. May kasamang babae pero nagbabalat kayo lang pala. Ang kasama niya, isang aswang. Tugon ni Lolo Simon. Hindi na nakapagsalita si Aling Tonya. Pinangunahan ng hinagpis at pagdadalamhati. Maging ang asawa na si Mang Raul ay hindi napigilang maiyak. Napabuntong hininga na lamang si Lolo Simon. Matapos makapagpaalam ay hinanap niya ang aswang. Nilibot ni Lolo Simon ang buong lugar. Bawat sulok sinuot para lang mahanap ang nilalang. Hindi naman siya nabigo.
Hindi nagtagal ay nakita niya ito. May kinakausap na isa pang lalaki. Sa puntong iyon ay nasa anyong aswang ang nilalang. Hindi na nagulat pa si Lolo Simon sa natuklasan. Si Nene ang babaeng ito. Pinagmasdan niya muna ang dalawa. Pinakinggan ang usapan. Nalaman na inaakit ni Nene ang mga kalalakian. Ito ang susunod na magiging biktima. Hindi na pinatagal ni Lolo Simon. Kaso lang bago siya tuluyang makalapit sa lugar, nag-iba ang anyo ni Nene. Walang pagdadalawang isip na sinakmal sa liig ang kawawang binata. Bumagsak na lamang ito habang bumubulwak ang dugo sa bibig. Nangisay. Kalaunay binawian ng buhay. Hoy Nene! Halika dito, aswang ka! Maigpit ang pagkakahawak ng matanda sa itak. Nagsimula na siyang magsambit ng dasal habang sinusundan ang dinadaanan ni Nene. Dinala siya sa malawak na patag kung saan hanggang tuhod ang haba ng mga damong ligaw. Saan ka ba nanggaling? Mas mabuti pang umalis ka dito sa lugar namin kung ayaw mong patayin kita. Wika ni Lolo Simon. Pero hindi nakinig si Nene. Sa halip ay sumugod ito. Kaagad nagpakawala ng mga kalmot. Nakailag naman si Lolo Simon. Nagawang mapatamaan ng patalimang aswang. Nataga ito ng itak sa braso. Nagmamadaling lumayo pagkatapos. Lumingon si Nene kay Lolo Simon. Masama ang titig. Tila nais tunawin ang matanda sa tingin. Kulang pa yan sugat na natamo mo sa dami ng biniktima mo dito sa lugar namin. Wika ni Lolo Simon. Muling nag-usal ng orasyon si Lolo Simon. Sumugod siya kay Nene. Nagkaroon ng saglitang palitan ng atake ang dalawa. Pero dahil sa proteksyon ng matanda, wala itong natatamong pinsala sa katawan. Hindi katulad ng aswang na muling nasugatan. Pero nakawala ito matapos masubsob sa damuhan si Lolo Simon. Pagkatayo ng matanda ay wala na si Nene. Ang tanging naiwan na lang, umaalingasaw na amoy ng nilalang. Hanggang sa unti-unting nawala ang init ng mutya. Tuluyan ng nakalayo ang nilalang. Hindi man natuluyan, hindi na rin nang hinayang si Lolo Simon dahil sa wakas. Nakaengkwentro niya na kung sino ang aswang na nanggagambala sa lugar. Kinabukasan, dumalaw si Lolo Simon at Eman sa burol ng apo ni Aling Tonya. Mangilan-ngilan lang ang nakiramay sa mga oras na yun. Dahil tanghaling tapat at nasa sakahan karamihan nagtatrabaho. Nagatid ng kaunting tulong ang maglolo para kahit papano may magamit na panggastos sa lamay. Sa kalagitnaan, nagip ng tingin ni Lolo Simon si Nene. Mahaba ang suot nito, lalo na ang pang-itaas. Maayos na tinakpan ng sugatang braso. Dahan-dahan nitong naglakad. Mababa ka sa muka na may iniinda sa katawan. Kaagad itong sinundan ni Lolo Simon. Ilang distansya na lang sana mahabol na ng matanda. Pero hindi natuloy nang sumulpot si Kulas mula sa kabilang daanan. Magiliw nitong binati ang kasintahan. Inakbayan. Sabay na naglakad papunta ng sakahan. Bago sila tuluyang nakalayo, lumingon si Nene. Sinalubong din ni Lolo Simon ang tingin ng babae. Ayos ka din ah. Ang tigas ng babaeng to ah. Wika ni Lolo Simon sa sarili. Napabuntong hininga na lang si Lolo Simon. Ilang sandali pa, lumapit si Kapitan Hugo. Nagtatanong kung nahanap na ba nito ang salarin. Wala talaga akong ibang maasahan, Lolo Simon. Alam mo naman na hindi naniniwala sa ganito ang pulisya ng bayan eh. Pilit nilang sinasabi, ibang rason ang dahilan sa pagkamatay ng mga tao.
Pero alam kong aswang ang may gawa nito. Wika ni Kapitan Hugo. Huwag kang mag-alala, Kapitan. Nakilala ko na kung sino ang aswang. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Mauhuli ko rin yan. Tugon ni Lolo Simon. Napangiti si Kapitan Hugo sa magandang balita. Nag-alok ng tulong katulad ng mga tanod. Isa lang ang naging pakiusap ni Lolo Simon. Mga tanod lang ang magroronda at may iwan sa gabi. Wala nang ibang tao na pwedeng lumabas. Kagad namang sumang-ayon ang kapitan sa mungkahi nito. Lolo, mukhang masama yata yung titig ni Nene sa'yo Nang makaalis sa Kapitan Hugo, nilingon ni Lolo Simon si Eman. Napatingin din ito sa babaeng tinititigan. Nakatayo si Nene mula sa hindi kalayuan. Masama ang titig sa kanya. Tinignan lang din ito ni Lolo Simon. Magkatitigan ng dalawa sa loob ng ilang sandali. Natigil lang ito nang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong muna ang maglolo sa tahanan ni Aling Tonya, habang si Nene naman ay umalis na nang tawagin ni Kulas. Nanatili si Lolo Simon at Eman sa lamay. Habang nakaupo sa gilid, hindi mapakali si Lolo Simon dahil nagiinit ang mutya. Hinanap ng paningin si Nene, pero si Kulas lang ang nakita. Tinanong niya ang lalaki kung nasaan ang nobya. Naalerto naman si Lolo Simon sa naging sagot nito. Nauna pong umuwi ng tahanan Magluluto pa daw siya. Kagad lumabas ng bahay si Lolo Simon. Hindi na alintana ang malakas na buhos ng ulan. Sumunod naman si Eman dahil sa pag-aalala. Binaybay nila ang daanan papunta sa bahay ni Kulas. Pero wala silang nabutan. Wala si Nene. Labis ang pag-init ng mutya ni Lolo Simon. Kaya napilitan siyang hanapin ng kinalalagyan ng aswang. Sinundan niya ang presensyang tinuturo ng mutya. Sa dulo ng pilapil, sa isang kubo, naroon si Nene. May kasamang ibang lalaki. Katulad nung nakaraang gabi, muling nililin lang para makapambiktima. Kahit madulas ang daanan, binilisan ni Lolo Simon ang paglalakad. Hinugot niya ang itak sa tagiliran, pero bago pa man siya makarating sa kubo, sumasabay na sa ingay ng ulan ang sigaw ng biktima. Saktong pagdating ni Lolo Simon, bumagsak na ang lalaki. Nahawakan naman niya ang aswang at tinaga. Natamaan ito sa likuran, kaya gano'n na lamang ang pag-angil. Napabitaw si Lolo Simon dahil sa lakas ng kalmot nito. Hindi naman siya nasugatan, pero kakaiba ang lakas na taglay ng aswang. Napadaing pa ito nang tumama ang likod sa dulo ng mesa sa gilid. Dahil sa pananakit ng bahagi ng katawan, nagkaroon ng pagkakataong makatakas ang nilalang. Sinubukan naman itong habulin ni Eman, pero kagad siyang pinigilan ng lolo. Walang sapat na kalaman ng apo para kumalaban sa ganong klaseng nilalang. Napaupo na lamang si Lolo Simon. Pinahupa ang pananakit ng likod. Inutusan niya rin sa Emma na humingi ng tulong. Unang dumating ang iilang kalalakihang kasama si Kulas. Inasikaso nila ang bangkay ng biktima at maayos na tinakpan. Hindi naman pwedeng galawin. Kailangang makita ng otoridad ang sitwasyon. Natawagan na rin ito ni Kapitan Hugo. Nako, pang ilang bangkay na ba to? Kawawa naman. Ang dami nang namamatay sa lugar natin Wika ni Kulas. Napatingin si Lolo Simon sa kanya. Nakakaramdam siya ng awa. Wala itong kaalam-alam sa ginagawang kasamaan ni Nene. Gusto mang sabihin ng katotohanan, ngunit mas pinili ni Lolo Simon ang manahimik dahil maaaring mas lalong gumulo ang sitwasyon.
Pagdating ng mga pulisya, naging maingat si Lolo Simon sa sagot. Siya lang ang natatanging nakakita ng kaganapan. Hindi na rin niya pinasali si Eman. Kamuntikan pang maipit dahil sa itak na nakita. Mabuti na lang, nakumbinsi ang otoridad na wala siyang kinalaman sa nangyari. Batay sa sugat ng biktima, wala namang bakas ng patalim, kaya nabura ang pagdududa kay Lolo Simon. Sa paglipas ng mga araw, mas nadagdagan ang patayang nagaganap. Bawat araw may bangkay na natatagpuan. Puro kalalakian. Makailang ulit na ring hinanap ni Lolo Simon si Nene, pero ang sabi ni Kulas, umalis na ito. Bumalik na ng probinsya. Tinanong ni Lolo Simon kung saang probinsya. Wala namang naisagot sa kanya ang binata. Ikaw ba, Kulas? Wala ka bang nararamdaman sa katauhan ni Nene? Wala ka bang napapansing kakaiba sa kanya? Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo Simon? Sa mga sandaling magkasama kayo, hindi mo ba siya pinaghihinalaan? Wala ka bang kakaibang napapansin? Mga kilos na pwede mong pagdudahan? Sandaling napaisip si Kulas. Napatingin sa malayo. May mga pagkakataon na masyado siyang mailap eh. Umiiwas tapos palagi nagpapaalam na lalabas para magpahangin. Matagal bago makabalik eh. Kapag tatanungin ko naman, ang sinasabi, naaaliw daw siya sa mga bituin kaya natatagalan sa labas. Yun lang ba? Wala na bang iba? Kapag bumabalik po siya, palaging nakaligo na eh. Nakapaghugas na ng katawan. Kasi yung banyo namin nasa labas naman eh. Kaso nga lang may kakaibang amoy. Parang amoy kalawang, malansa. Hindi ko humaintindihan. Kung hindi mo mamasamain, Kulas, pwede ko bang malaman kung saan mo siya nakilala? Doon lang ho sa daanan patungo sa bayan. Nung lumuwas ako para magbenta ng ani. Madalas ko siyang nakikita. Hanggang sa nagkaroon kami ng pagkakataon para makapag-usap. Doon po nagpatuloy na eh. Nagkamabutihan ho kami. Tugon ni Kulas. Napabuntong hininga si Lolo Simon. Kinausap niya si Kulas na kung maaari, tulungan siyang pabalikin si Nene. Madali namang kausap ang binata at kagad sumunod. Naghintay si Lolo Simon sa muling pagbabalik ni Nene. Inasahan na tutulungan siya ni Kulas. Habang naghihintay sa pagbabalik, inihanda na rin niya ang sarili, siniguradong nasa kondisyon ng mutya, sa sandaling makaharap muli ang nilalang. Sa tuwing sasapit ang 6:00, nagsasagawa ng orasyon si Lolo Simon. Habang nakalood sa harapan ng altar, bigla siyang napatigil sa pag-init ng hawak na mutya. Mula sa kung saan, damang-dama nito ang presensya ng aswang. Tinapos niya ang pagkakarga ng orasyon. Nagmamadaling lumabas. Sinundan ng direksyong itinuro ng mutya. Katulad ng inaasahan, nakabalik nga si Nene. Ngayon may binabalak na namang biktimahin. Kagaya ng paulit-ulit na paraan ng panlilinlang ni Nene, nililibang niya sa usapan ng biktima kasabay ng pang-aakit. Sa sandaling bumigay ang kausap, saka ito susunggab. Bago pa man ito mangyari, lumapit na si Lolo Simon. Nabigla din si Nene. Sandaling natigilan kasabay ng panginginig. Idiniin ni Lolo Simon ang mutya sa mismong balikat nito. Nagulat maging ang lalaking kasama. Iha, hindi ka taga rito, Wika ni Lolo Simon. Tumangulang ang lalaki sa kanya. Hindi mawala ang pagtataka. Napalunok na lang si Nene habang palihim na iniinda ang pinsalang idinudulot ng mutya sa katawan.
Sige na, iho. Umalis ka na sa lugar na ito kung ayaw mong mamatay. Matapos magsalita ni Lolo Simon, natatarantang umalis ang binata. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, nagsimula na ang gulo. Pilit pang nanlaban ang aswang. Pero sa lakas nito hindi maiwasang madaig si Lolo Simon. Kahit may kalakasan pa rin ang pangangatawa ng matanda, hindi maiwasang matumba sa tuwing nawawala ng balanse. Nagtangka pang tumakas ang aswang pero mabuti na lang sumunod sa Eman. Nahampas niya ito ng dinampot na kahoy, kaya napasubsob sa putikan si Nene. Nang makatayo si Lolo Simon, kaagad niya itong tinaga. 2 beses niya itong inulit. Natigilan naman ng matanda nang hindi na ito gumagalaw. Lolo, patay na ho yata. Napatitig si Lolo Simon sa nakahandusay na si Nene. Inilapag sa mesa ang itak. Sinubukang hawakan ng aswang. Paulit-ulit niyang niyugyog. Hindi na ito gumagalaw. Nakapikit na rin ang mga mata. Pinulsohan ito ni Lolo Simon. Pero bago pa man maramdaman ang pulso, bumangon si Nene. Walang pagdadalawang isip na sumunggab. Dali-dali namang kumaripas ang nilalang. Nang makabawi si Lolo Simon, binitbit muli ang itak at hinabol si Nene. Kahit masyadong madulas ang daanan, sinikap pa rin niyang humakbang. Hindi kailanman inalis ang tingin sa sinusundang aswang. Hanggang sa makarating sa masukal na bahagi ng kagubatan, napahinto si Lolo Simon. Lalo pang lumakas ang ulan. Nagdadalawang isip na sumuot sa loob ng gubat. Pero dahil tila hinahamon siya ni Nene, inaantay siya sa bandang unahan. Napilitang magpatuloy si Lolo Simon. Sa bawat pagakbang ng matanda, siya ring paglakad palayo ni Nene. Nakatitig sila sa isa't isa habang lumalakad. Maigpit na rin ang pagkakahawak ni Lolo Simon sa itak. Palihim na nag-uusal ng dasal sa isipan. Kahit nababasa ang katawan dahil sa ulan, nararamdaman pa rin ang pag-init ng mutya. Ilang sandali pa sumugod na ang aswang. Naging handa si Lolo Simon. Kagad sinalubong ng taga ang nilalang. Nakailag pa ito nung una, pero napuruhan sa uli. Tumama ang talim ng itak sa mismong pisngi nito. Itatarak na sana ni Lolo Simon ng patalim nang marinig ang boses ni Kulas. Sandali itong nalingat. Natakasan na naman. Susundan na sana niya ang bakas ng dugo sa mga halaman nang bumungad sa mismong harapan si Kulas. Nagtataka ito nang makita siya. Lolo Simon, ano pong ginagawa niyo dito sa gubat? Masyadong malakas ang ulan madulas pa. Wika ni Kulas. Nilakasan niya ang boses para magkarinigan sila dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Ikaw ba, iho? Ano ginagawa mo dito? Hinahanap ko po si Nene. Napagsabihan ko po siya. Ayaw kasing pumunta sa inyo. Nakita ko siyang sumuot dito pero hindi ko naman mahanap. Nandito siya kanina, Kulas. Tatapusin ko na sana, kaso bigla kang dumating. Ha? Teka, papatayin niyo siya? Lolo, bakit naman o? Hindi kaagad nakapagsalita si Lolo Simon. Patuloy namang nagtanong sa kanya si Kulas. Ano bang kasalanan niya? Teka, ikaw ba yung may gawa ng mga sugat niya sa katawan? Lolo Simon, hindi ko alam na ganyan kayo kasaba. Wika ni Kulas. Kaagad itong tumalikod at umalis. Hindi naman magawang sisihin ng matanda ang binata. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinundan pa rin ni Lolo Simon si Nene hanggang sa makarating sa bahay na tinutuluyan. Pero nang mapansin siya ni Kulas, sinaraduhan niya ng pintuan ang matanda.
Kulas, makinig ka sa akin. Hindi tao ang kinakasama mo ay sayang aswang. Buksan mo ang pintuan, iho. Habang hindi pa uli ang lahat, ikaw ang susunod na mabibiktima. Wika ni Lolo Simon mula sa labas ng tahanan. Pero kahit anong pakiusap ng matanda, walang balak makinig si Kulas. Tuluyan na itong nabulag sa pagmamahal at sa lamangka ni Nene. Nang wala nang magawa si Lolo Simon, si Aling Dina na ang pinuntahan. Kinausap niya ang tiyay ni Kulas. Humingi ng tulong para ihiwalay si Nene. Hindi na rin nagtaka si Aling Dina nang sabihin ni Lolo Simon na isa itong aswang. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala hindi mapalagay ang loob ko kapag nakikita ko ang babaeng yan. Masyado rin siyang mailap sa tuwing susubukan kong kausapin eh. Hindi nga ako nagkamali ng kutob. Aswang nga! Kaya kailangan kong tulong mo, Dina. Kailangan maihiwalay si Kulas bago pa mauli ang lahat. Pwede siya na ang mamatay. Sumang-ayon naman si Aling Dina sa binabalak ng matanda. Ilalayo ni Aling Dina si Kulas. Samantalang gagawa naman ng paraan si Lolo Simon kay Nene. Ang plano ni Aling Dina, magpapatulong kay Kulas para dalhin ng mga pinamiling prutas. Hindi pa sana ito papayag. Nagtataka kung bakit gabi sila aalis. Gayong sarado ang pamilihan sa ganong oras. Pero wala naman siyang nagawa sa tiyahin. Sa kabilang banda pag alis nila, hinahanap ni Nene si Kulas. Sa pagkatok niya sa tahanan ni Aling Dina, salip na ang nobyo ang bumungad. Si Lolo Simon ang nagbukas ng pintuan para sa kanya. Wala dito ang hinahanap mo, Nene. Pero nandito yung taong papatay sa'yo. Wika ni Lolo Simon. Mula sa likuran, gamit ang kinonsagrang baging, iginapos ni Eman si Nene. Nagwawala pa ito, pero wala siyang nagawa matapos usalan ni Lolo Simon, kasabay ng pagpapainom ng lana. Sa tahimik at maingat na paraan, dinala si Nene sa tahanan upang doon isagawa ang orasyon. Sa puntong iyon, susubukan ni Lolo Simon na gamutin ang pagkaaswang. Ibalik siya sa pagiging normal na tao. Pero kung hindi na madadaan sa gamutan, baka sakaling ito na ang magiging katapusan ng nilalang. Pagkarating sa bahay, iginapos ng maigi ni Eman si Nene. Dali-daling hinanda ni Lolo Simon ang gagawing ritual. Naroon na sa mesa ang langis, libro ng orasyon, iba't ibang mga tangan. Ilang sandali pa ay muli na namang nagwala si Nene. Bumungad ang nakakakilabot na itsura. Pinakiramdaman ni Lolo Simon hanggang sa napailing na lang ito. Lolo, bakit po? Hindi na ito madadaan sa gamutan, Eman. Masyado nang malalim ang pagkakakapit ng aswang sa kanya. Wala nang ibang paraan. Kailangan na natin siyang patayin. Umangil ng napakalakas si Nene, kaya naman binusala ng kanyang bibig. Halos masira na ang mga lubid na nakatali sa kanya sa lakas ng dalaga. Paulit-ulit winiwisikan ni Lolo Simon ng lana ang nilalang. Wala rin siyang tigil sa pag-uusal ng orasyon. Ilang sandali pa bumalik na sa anyong tao si Nene. Nanghina, nagtamo ng maraming galos mula sa pagkakapaso ng lana. Hindi nagtagal ay dumating si Kulas. Nakasunod si Aling Dina. Pilit na pinipigilan ang pamangkin. Nene! Lolo Simon, ano bang ginagawa niyo? Halos magiba ang bakuran ni Lolo Simon dahil sa pagpupumilit ni Kulas na makapasok sa loob. Dalawa na ang pumipigil dito, si Eman at Aling Dina. Pero masyadong makulit si Kulas. Nais mailigtas ang dalaga. Ano ka ba, Kulas? Sinasabing aswang niyang nakilala mo eh. Ano gusto mo? Mabiktima ka rin niya. Siya ang dahilan kung bakit marami namamatay dito.
Wika ni Aling Dina. Hindi totoo yan. Hindi aswang si Nene. Gusto niyo lang na ilayo siya sa akin. Pakiusap, tigilan niyo ho ang ginagawa niyo. Wika ni Kulas. Nababaliw ka na ba? Hindi mo ba nakikita ang itsura niya? Hindi ho. Baliw kayo. Hindi ho siya aswang. Iginiit ni Kulas ang paniniwala. Pero hindi nagpatinag si Lolo Simon. Ipinagpatuloy ang pagpaparusa kay Nene. Umarte naman ang aswang na siya ang biktima. Paniwalang paniwala naman si Kulas. Inihanda na ni Lolo Simon ang patalim na gagamitin sa pagpatay kay Nene. Isang purong tansong balisong. Ilang araw na itong nakababad sa dugo ng babaeng usa. Bumuelo na ng pagtarak si Lolo Simon sa aswang. Nagulat na lamang ang matanda. Dinamba siya ni Kulas. Napasubsob ito sa lupa matapos mabigwasan. Kagad niyang kinalagan si Nene at tinayaang makatakas. Nang makabangon si Lolo Simon, malakas sa sampalang ginawa niya kay Kulas. Isa kang hangal. Pinatakas mong nilalang na may kasalanan kung bakit may namamatay dito araw-araw. Ngayon, kapag nakapambiktima yon, ikaw ang uunahin ko, Kulas. Nagkakamali ho kayo, Lolo. Hindi nga aswang si Nene. Kung aswang siya, edi sana matagal niya na akong biniktima. Natural, hindi ka bibiktimahin ng nilalag. Ikaw ang ginagamit niya para hindi siya paginalaan dito sa lugar natin. Masyado ka lang napapaikot sa mahika ng nilalag. Sa galit ni Lolo Simon, kamuntikan niya ng mataga ng itak si Kulas. Mabuti na lang kagad siyang napigilan ni Eman. Dahil kung hindi, maaaring napatay na nito ang binata. Kinaladkad naman ito ni Aling Dina. Walang tigil na pinagsabihan. Matapos ang kaganapan, mabilis na hinanap ni Lolo Simon at Eman si Nene. Pinakiramdaman ni Lolo Simon ang paligid. Hinayaan ang mutya na hanapin ang aswang. Kalaunay natukoy nila ang kinalalagyan nito. Umabot pa sila sa kabilang sityo. Nilapitan ni Nene ang dalawang lalaking nag-iinuman sa madilim na bahagi. Humandusay siya sa harapan ng mga ito. Nagpanggap na humingi ng tulong. Naniwala naman ang dalawa dahil sa dami ng sugat sa katawan. Pero paglapit sa kanya ng mga kalalakian, kagad niya itong sinakmal. At yung isang lalaki naman, habang pasuray-suray na naglalakad sa kabaan ng daanan, sumisigaw ito pero walang nakakarinig sa kanya. Pero bago tuluyang maatake ni Nene, sumigaw si Lolo Simon. Tumigil ka na, Nene! Tayong dalawang magtuos! Sa puntong iyon, hindi pinaunlakan ni Nene ang hamon ni Lolo Simon. Kagad siyang tumakbo palayo sa lugar. Hindi naman pwedeng pabayaan ni Lolo Simon ang naghihingalong lalaki. Binigyan niya ng lunas. Binilinan si Emma na dalhin sa kalapit bahay upang mabigyan ng maayos na pagpapahingan. Pagkatapos nun ay sinundan niya si Nene. Hanggang sa makarating si Lolo Simon sa bahay ni Kapitan Hugo, nagtataka siya dahil maraming tao roon. Naroon na ang lahat ng tanod, pati na rin ang mismong kapitan. Nang usisain niya, 2 bangkay ang bumungad. Lolo Simon, mabuti naman at nandito ka. Tignan mo, 2 bangkay na naman ang natagpuan. Habang nagroronda mga tanod, ito ang nahanap nila sa magkaibang lokasyon. Pero dito lang sa lugar natin. Kagabi rin may inaswang sa kabilang sityo. Pero buti na lang hindi natuluyan ang sabi ng biktima. Isang babae ang lumapit sa kanya. Niyaya siyang sumama pero ang problema, hindi niya matandaan kung ano itsura ng babae. Isa lang naman ang babaeng aswang dito sa lugar natin. Sino ho? Walang iba kung hindi si Nene.
Ilang beses ko na siyang nahuli pero palaging nakakatakas eh. Kapitan, baka pwedeng mahiram ang mga tanod mo. Hihingi ako ng tulong para mapabilis ang pagkahuli kay Nene. Pakiusap, dakpin niyo rin si Kulas upang hindi na makialam. Wika ni Lolo Simon. Pumayag naman si Kapitan Hugo. Inutusan ng mga tanod na sundin ang anumang inutos ni Lolo Simon. Nagsikalat sa buong lugar ang mga tanod. Samantalang pinuntahan naman ni Kapitan si Kulas. Pansamantalang kinulong para hindi na manggambala sa isinasagawang operasyon. Mahigit ilang oras ang lumipas. Wala pa ring Nene na nakita. Pero may isang bangkay na naman ang natagpuan. Sa pagkakataong iyon mas bata ang biktima. Pinasok ng aswang sa mismong tahanan at doon pinatay. Saksi pa ang ina na nakaratay sa higaan buhat ng iniindang sakit. Ayon sa kanya, babae ang aswang. Dali-daling hinanap ni Lolo Simon si Nene sa paligid. Nakarinig siya ng sigawan doon sa may sagingan. Kagad siyang pinuntahan ng mga kasamahan subalit huli na ang lahat. Nangingisay, nakahandusay na lamang ang tanod. Nakalaunan ay binawian din ng buhay. Sugatan pa ang iba matapos sugurin ni Nene. Nakalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan. Itigil mo na to, Nene! Muling humarap ang nilalang sa kanya. Sa puntong iyon, mas agresibo ang aswang. Walang humpay sa pagtulo ang laway. Istorbo kang matanda ka. Iilan na lang ang kulang para matapos ko ang ritual. Tumatagal ako dahil sa'yo. Ilang lalaki na lang ang kailangan kong biktimahin. Kaya huwag ka nang mangialam. Kagad siyang sumugod kay Lolo Simon. Nakailag naman ang matanda at nagawa siyang tagain. Kahit sa kamay lang tumama, mas lalong nagalit ang aswang. Patuloy na sumusugod ang aswang hanggang sa paulit-ulit na natatamaan. Marami na itong sugat sa katawan. Makalipas ang ilang sunod-sunod na tagang natanggap, ayaw pa rin sumuko ng nilalang. Sinubukan pa ni Nene na idamay ang mga tao sa paligid, pero hindi niya na nagawa. Matapos pagtulungan ng mga tanod at ilang taong bayan. Bugbog sarado si Nene, pero hindi ibig sabihin ay tuluyan na siyang mamamatay. Pinatigil ni Lolo Simon ang mga ito. Pinalayo muna sa lugar. Ako nang bahala kay Nene. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng kasalanan niya sa lugar natin. Wika ni Lolo Simon. Sa tulong ni Emma nakakarating lang galing sa pag-aasikaso ng sugatang biktima. Dinala ang nangihinang katawan ni Nene sa malawak na kapatagan, malayo sa mga tahanan. May iilang sumunod upang masaksihan ang gagawing paniningil ng kasalanan. Dahil walang dalang panali, maiging binantayan ni Eman ang galaw ni Nene. Hindi na ito masyadong nakakakilos. Tama na, Nene. Tumigil ka na. Patahimikin mo na kami at manahimik ka na. Inilabas ng matanda ang langis. Ilang beses na winisik sa katawan ng dalaga, kasabay ng ilang ulit na orasyon. Pagkatapos nun, muli niyang inilabas ang balisong na purong tanso. Habang nagdarasal si Lolo Simon, mahigpit namang hinawakan ni Eman si Nene mula sa likuran. Nagwawala na ito, pero hindi na ganong kalakas. Matapos dasala ng patalim, itinarak sa puso ng aswang. Dahan-dahang napalood si Nene, unti-unting nawala ng buhay. Nang mapagtantong patay na si Nene, nagtulong-tulong ang lahat ng tao sa lugar. Nagsagawa sila ng malakas na apoy upang sunugin ang katawan ng aswang upang hindi na ito muling mabuhay. Lolo Simon,
Maraming salamat po sa tulong. Marami na kayong naitulong sa mga mamamayan natin mula sa pangkabuhayan hanggang sa kaligtasan. May ilan mang nasawi pero maraming buhay ang naisalba nyo. Naway gabayan kayo ng husto ng may kapal upang matutukan ng seguridad ng lahat laban sa mga nilalag. Wika ni Kapitan Hugo. Ay wala hong problema, Kapitan. Ginagamit lang akong instrumento ng may likha upang pigilan ng mga nilalag na mula naman sa panig ng kadiliman. Hanggat nabubuhay ako, hanggat kaya ko, poprotektahan ko ang baryo. Wika ni Lolo Simon. Dumating si Kulas sa lugar. Lumapit sa kanya at humingi ng kapatawaran sa ikinilos. Naintindihan naman ito ni Lolo Simon dahil biktima rin ng binata. Binalaan na lamang siya, huwag basta-basta magtiwala. Higit sa lahat, huwag mabulag sa kagandahang panlabas. Mag-obserba, huwag kagad magtiwala. Pagkarating sa tahanan, dumiretso si Lolo Simon sa altar. Nilinis ang lahat ng ginamit, binasbasan, kinonsagra at muling nagdasal. Nang maramdaman ng muling pag-init ng mga tangan, dito pa lamang nakampante si Lolo Simon at tuluyang nakapagpahinga. Lumipas ang mga araw, wala nang nabalitaan si Lolo Simon. Naging payapa na ang lugar, pero hindi pa rin siya nagpakampante dahil may mga kahinahinalang tao na dumadayo sa lugar. May iba pang nagpapanggap na mamimili ng ani. Dinadaan sa pagpakyaw ng mga yamang bukid ang pakikitungo sa mga tao. Pero wala namang nagtagumpay dahil bantay sarado ng grupo ni Kapitan Hugo at Simon ang buong lugar. Madalas silang nag-iikot ni Eman sa buong baryo. Bawat taong napapadayon na hindi kilala ay pinakikiramdaman. May mga pagkakataon na umiinit ang mga tangan. Senyales na may aswang o anumang kapamakan sa paligid. Sa tuwig may tinuturo ang mutya. Kaagad itong inaaksyonan ni Lolo Simon. Pero hindi na ganong kalala. Hindi katulad ng kay Nene. May ibang nadadaan sa usapan at pakiusap. Mariing binalaan at sa sandaling makita ang mutya ni Lolo Simon, sila na ang kusang umaatras. Bakit ganun, Lolo Simon? Mabait ba sila kaya sila kusang umaatras? Pwede naman pala yung ganun eh. Tanong ni Eman habang hinahatid ng tanaw ang mag-inang aswang na layon sanang makapangbiktima sa lugar. Sa palagay ko, hindi sila mabait. Natakot lang yan. Takot sa kamatayan, ayaw sumugal. Kaya mas pinipiling umalis na lang. Mamili ng ibang baryo na kaya nila. Kung sa bagay, Lolo, sino ba namang maglalakas loob na lumaban sa inyo? Idagdag pa natin yung lakas ng mutya nyo. Ilang beses nang lumapat sa balat nyo yung kuko ng aswang. Pero kahit konting galos, wala namang kayo natatamo. Hindi na sinagot ni Lolo Simon ang sinabi ni Eman. Nauna na itong lumakad. Pagdating ng tahanan, dumiretso siya sa altar. Muling nagsagawa ng orasyon para sa mutya upang mapanatili ang bisa at maalagaan. Pagkatapos nun, muling kinausap ni Lolo Simon ang may kapal. Bigyan siya ng karagdagang lakas para sa mga darating na pagsubok. Hanggat nabubuhay ako, walang aswang na manggagambala dito sa baryo. Ito ang tungkulin na sinumpaan ko sa amang may likha. Kung sino man ang nais sumubok, maghihintay ako sa inyong pagdating.